Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. Sabay-sabay. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Nawa ay makuha namin to, Lord. Maintindihan namin na may mga pagkakataon sa aming buhay. Pag kayo po hindi nakapaghandaan ito, na-discourage kami, na-dismay. I pray na hindi dumating to, Lord. Kung sakali man, ay nakabalik kami agad. Dahil hindi niyo po gusto to, commandment nyo, Lord, di kami madismay. May pangako naman kayo. Nawa, Panginoon, na ito po ay may iwasan. At may encourage din ang iba kung nasa ganitong kalagayan. At para tuloy-tuloy nga po ang paglilingkod namin sa inyo, Lord, kayo malulwati. Dahil kami po ay maayos ng mga lingkod nyo. Salamat po, Lord, kayo magpala, kayo may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay, medyo topical tayo. Ito yung dapat kong i-preach. Natawa nga ako dito eh. Ito yung dapat kong i-preach. Title natin po, simple lang, Do not be dismayed. Pero kaya hindi ko finish to noong February 15, ako ay na-dismay. Alala niyo ba yung araw na yun? Daming wala. After ng Valentine's nila. Nakiki-Valentine's ba kayo? Dismay. Ano yung sabihin dismay? Ito na naman yung mga minsan pag may Tagalog nito, iba yung meaning eh. Pag sinabing dismayado, parang asal, no? Totoo din yung tama rin. Pero ito sabi sa to cause to lose courage or resolution, especially in resolution, no? Parang hindi lang na-dismay eh, na-discourage talaga eh, no? Yung lose courage, yung resolution, ito yung matapang ka eh, no? Gagawin mo itong bagay na to. Ano naman yan? Mag-aaral ba? Tatapusin ko ang pag-aaral ko. Yan. Di ba? Yung iba, ayoko na. Kaya yung aking, siyempre, asawa ko, di iwan. Ayoko na. Ano ba yung mga dapat tapusin? Di ba? Mag-aaral, kaibigan minsan. No? Depende, medyo ano tayo dyan eh. Suportahan ko yung sino. Pero pag na-discourage ka na, ayoko na. Parang ayawan. Parang ganyan yan. Sudden loss of courage. Ganun din. From alarm or fear. So dyan, malapit yung ating definition sa Bible. Ngayon, banggit natin yung gera kanina, no? So medyo parang tapos na eh. Napatay na daw yung pinaka-leader, though syempre may mga racket pa rin yung kalaban. Kalaban nila, wala nang tayong pakialam dyan eh. Though Muslim na komunista kasi yun, kaya medyo kapit tayo sa kabila, no? So, natakot ba kayo minsan? Anong kabataan? May kinakatakutan ba kayo? Hindi makapagtapos. Kanina, kaya nga nag-usap tayo dun sa performance test namin yan. Eh, may mga teacher na nakala mo sinong So, ano pa yung mga pwedeng magpa-alarm sa atin? Yun nga, yung sa Middle East, sa Middle East kasi hindi na natapos ang gera dyan. May nagpo-post nga yun, talagang hindi matatapos kasi kasi yung Amerika daw ang Hindi rin naman ako doon, pero sila nga rin kasi, kahit mga Muslim, magkakagalit yan eh. Yung Saudi saka Iran, dalawang klase ng Shia tsaka Shia tsaka hindi, iba yun. Hamas, armed group yun. Taliban sa naman yun. May gera din sa Taliban ngayon tsaka Pakistan.
Sunni. Yan, Sunni and Shia. So, magkalaban yan. Catholic. Parang Pepsi and Coke yan. So, yan. So, ano tayo doon? Sa ano? Hindi naman dinidestabilize. Siguro, pero siguro totoo din. Pero hindi. Magkalaban nga kasi yan. Kaya pag may nagsabi sa inyo, napakiano naman. Sinagi ata ni ano eh. Pero naka-play naman. Sinagi ni Pami eh. Kaya na ako. Ayun. So, marami. Sa atin, ang epekto lang niya sa Middle East, madalas yung presyo ng langis. Which is, ang daming apektado doon. Pati pagkain. Tuloy-tuloy yan eh. But, ano pa yung nakatakutan nyo? Iwanan ko kayo ng sino, no? Sana naman walang ganun. Kaya nga inaayos natin kayo sa church eh. Amen. Diba? Napaka-stressful naman yun yung na baka iwanan ako, baka may ibang ganyan ako. Nakastress yun, no? And medyo naisip ko rin to dahil kaya, kamusta ba yung kuya mo, Bad? Si Essie. Kamusta? Lumipat. Ha? Dito nga. Yun na naisip ko rin kasi di ba alam nyo si DM parang okay na yun eh. Tapos biglang ganun. Ang alam ko dyan, yun nga, may mga discouragement. Ganun. May pinagpalit, no? Kala ko okay na okay kasi nga inaasar niya si kay di ba yung kanyang barkada na si hindi pa yung matangkad. Si Boknoy daw, si Boknoy ay puro babae daw iniisip. Tapos ganyan-ganyan niya. Yung pala yun ang problema, no? So, pero sa atin, may mga pwedeng gamitin kasi ang demonyo sa atin. Yan nga, yan. Kahit sa trabaho, business, responsibility, napakadami. Pero, ang sabi naman dito, fear not, for I am with thee. Sino ba sinasabihan niya dito? Natapos na natin to, di ko lang ma-search dito. Ano yung, pa-search nga yung title natin sa Isaiah 41 last time. Parang more on ano to eh, more on sa lahat, no? Yan. Israel din, okay. So, okay matakot. So, applicable sa atin to, no? Be not dismayed. Naalala ko si Joshua, puro ganyan din yung kay Joshua, di ba? Be of good courage. Yeah, be of good courage. Deuteronomy pa lang yun. Joshua, tingnan natin. Be strong and of good courage, for unto these people only be thou strong, very courageous. And Deuteronomy. Joshua, yan. Have I not commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be dismayed. Ulitin pa ulit yan. Fear not, neither be thou dismayed. Fear not, nor be dismayed. Yun na, kay Joshua, no? So, kasi siya yung maglilid. Tayo, may mga nililid din tayong, di ba? Kaya kanina kahapon, sana nakakuha kayong idea doon, no? Yung mga pag nag-mature kayo, marunong kayo at least mag-host. Kasi sa inyo halos ano yan eh, nakasalalay. Masyadong boring. At parang walang pag hindi yung host, parang hindi nilang ginagawa nila. Yung iba naman, sobrang galing naman na dyan. Pero hindi lang yan sa programa, kasi programa lang yan eh. Paano sa buhay? Diba? Minsan, yung iba, maayos ang buhay, in the background lang. Pero maayos, pag nabalitaan mo, blessing to ha. By the way, kaninong kape yun? Huwag nalagay sa computer. Bawal ang dyan, kape. Liquid. Ito ba sa computer, sa PC? Yan.
Kasi computer yan. Be not dismayed. Okay. Ano ba? Sige nga. Tanggal sa trabaho, nakakatakot. Di makapasa, magkasakit, magagastos, no? So, pero ito yung inutos sa Israel at kay Joshua. So, yung dismay, command na natin, i-define na natin, nakita natin kanina sa Webster, pero sa context po ng Bible, yun nga, madalas is, dismay is a deeper fear. So, fear din, pero, isang maglilid si Joshua. Anong gagawin ko dito? Nasa yung responsibility lahat. No? Nung naglilid si Moses, si Joshua, paano lang. Diba? In the background lang. Paano pag ikaw na yung mismong main man, diba? So, yung parang nanginginig daw, no? Or, to the point na kukolapse ka na. Matindi yan. So, hindi natin gustong dumating sa atin yan. Again, yung equivalent, So, obviously, sa panahon natin yan, pag di na nag-church, ayoko na, I give up. Yung mga pastor din ganun. Ilan lang, this past few 3 years, yung mga kilala tayong ganun. Hindi natin ka-close, pero hindi mo inisip na magko-close yun. Shop. Close na ako, ayoko na. Saan napunta yung mga tao dun? So makikita natin, ibig sabihin ng term na to, yung causes, tsaka yung, syempre, yung cure, para hindi tayo maging madismay, no? And then the command to stand firm. Okay, so meaning muna tayo. Nabanggit na kanina, to discourage, lose heart. Yan ang mga sa English niyan eh. Yung puso, pwedeng pag-ibig yan, pwede ring katapangan. No? So pag ikaw ay natakot, parang ayaw mo na lumaban, kasi takot ka na eh. Parang wala ka ng pag-asa, yun ang naisip natin. Sa love life pala, hindi nabanggit. No? Iba, ganun. Ayoko na. Wala nang pag-asa, mga ganun. Huwag naman. To be broken in spirit. Yun yung another term. Sabihin, talagang broken. To be overwhelmed, discouraged. So, iba yung discouraged, pero iba yung na-overwhelmed na. Kaya nga, bandang huli, sabi, ayoko na. I quit. Hinto ko na to. Tigilan na natin to. So, paulit-ulit yan sa nabanggit ko na kanina, no? Pero puntahan natin. Deuteronomy 31, patapos na si Moses, no? Hindi nagkakamali, kaya ano din to, Joshua din to. Ayan, parehong-pareho, di ba? Ayan, sa Israel. So, si Moses, yan, and Joshua, yan. So, may mga panahon na nanalo na sila eh. So, pinapaalala sa kanila ng Diyos, nanalo nga kayo dito sa mga malalakas na ano to. Itong Sihon, Og, paulit-ulit yan kahit sa Psalms. Kasi siguro grand battle yan. May alam ba kayong mga battle na nangyari? Yung sikat. Nagbabasa kayo na ano niya, ano yung mga dakilang ano, sa history. Tirad Pass. Saan ba yun? Pilipinas yan, di ba? Sana ba? History. Yung kay Alexander the Great. Sandra. Oh. Napoleon. The Battle of Waterloo. Yung mga ganun. Battle of Manila. Battle of Leyte. Ayun, World War II na yun. Ayun yung banatan yung Hapon, no? Battle of Gettysburg. Alam niyo yun? Sa Civil War naman yun. Amerika. So dito, kaya itong I believe, yun to yung mga Sihon, King of Bashan, mga ganyan, paulit-ulit yan kasi naalala nila yun. Hindi tayo mananalo doon. Grabe yung labanan na yun. Pero nanalo tayo dahil sa Panginoon. Amen. So ngayon, si Diyos, sinasabi, nakita mo yun eh. Ang Diyos din naman ang sumama sa inyo doon eh. So ngayon, ikaw na yung leader, marami pa tayong battle na magkakaroon niya at mananalo ka.
Isa lang naman yung tinalo sa kanila, di ba? Kay sa AI. Pero yung ang ganda nung pag binasa mo yung Judges, karamihan doon, ano na separation na ng ano o distribution na ng lupa. Pero iba doon, puro battles. And then, makakatawa ka doon kasi nung bandang huli na nga, di ba? Iniisa-isa niya. Sabi niya, magkasama na tayo lahat. Nagtulong-tulong na lahat. Sabi ng Panginoon, sabi ni Diyos, sobrang tapang ni Diyos mo Sabi niya, okay diyan, para isang ano na lang, isang laban na lang. Okay din Ayun, nanalo sila doon. Kaya sabi diyan, be strong and of a good courage. Ganda ng mga term ng Bible, ano? Good courage. Ibig sabihin talagang matapang talaga at mabuti. Maayos, positive. Walang takot. Walang takot ulit. Bakit? Kasi ang Diyos ang kasama mo. Ganun, nabanggit ko na kanina sa Joshua, puntahan na natin. Yun yung, nag-uumpisa pa lang siya, wala na si Moses, patay na. Ikaw ang maglilid. Sorry, 1:9. Nagawin mo, pakibasa, ready go. Hanggat I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Pansinin nyo have I not commanded thee? Inutusan kita. Hindi ba kita inutusan? Talagang inaano niya, dinidikdik niya yung katotohanan na ito'y utos ko. Kailangan mong maging matapang. Kasi hindi ka makakalaban, hindi ka mananalo lalo, hindi ka matapang. At yan ang talaga reality yan. Hindi naman sila ibibigay sa kanilang land. Ito na. Yung mga natala dito, alis na kayo dyan Hindi ganun lalabanan na yun. So, hindi yan basta-basta alis. Kailangan matapang ka. Labanan yun, patayan. So, kailangan maging matapang and therefore, yung kabaligtaran nun, yung mga dismay nga. So, hindi dapat. So, pag ikaw ay naging matapang, na sinabihan ka, maging matapang ka, sumusunod ka lang actually sa utos. Which is, lahat ng battles natin actually, dito sa church lang, kailangan yan Minsan, equivalent niya sa pananampalataya. So, ito ang gagawin natin, soul winning. Yan naman ang natin Naku, nakakatakot. Yun ang madalas. Kaya ayaw mo niyan, nasabihan ka, di ba, nakita mo ko na, sumasama ka pa lang, di pa nga ikaw yung nagsasalita, kasi yung kasama mo, nasabihan ng napahiya, pinahiya, tiningnan ng pailalim. Ganon. Medyo mahina-hina ka pa, mga bata. Mga bagay nito. So, tinamad, natakot ka na. Naku, ayoko masabihan ng ganon. Sino ba gusto? Wala naman pero kung matapang ka, salubungin mo yun, di mo aawayin Pero yung mga, parang kahapon nga, si ate, mabait naman si ate, kaso talagang hindi ko pa lambasin yung pag sinabi niya ang Diyos daw, may mali din. Ang dali. Tapos busy siya at, so, wala yung sa akin na reject, wala yun normal na sa atin yun Pero, matapang tayo dapat. Amen? So, yun na ang ibig sabihin ng dismay. Pero pangalawa, ano ba yung mga cause? Bakit magkakaroon tayo ng dismay? Bakit tayo na-dismay? Bakit tayo natatakot? Bakit tayo pinanghihinaan? Para alam natin mamaya yung solusyon. Okay? So, isa sa mga tagpo maganda sa New Testament, yung si Pedro po ay, natakot ba si Pedro? Saan natakot si Pedro? Oy, Pedro. Saan ka takot? Ay, tama yun, sa alon. Diyan sa, nakakatawa nga to kasi marunong siya lumangoy, di ba? Fisherman siya Ay, basa nyo nga. Ready, go. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Hindi siya dapat takot dyan. Alam niya na yan Pero, ano daw ito, tumakot sa kanya? Wind. Nakakatakot ba ang wind?
Depende sa iyo kasi yan eh. Ano yung kalagayan mo? Anong kanina, nabanggit natin yung teacher mo, takot ka ba sa teacher mo? Kung mali ka, matakot ka. Naungopya ka, lalong matakot ka. Yung pinapractice mo yung karapatan mo, sila yung matakot. Amen. Kailan lang, may usapan na naman sa bakulang ganyan eh. May nagpo-propose na parusahan daw yung loko-loko dun ng mga to eh. Parusahan daw yung magulang pag ayaw magpaano. Kasi talaga objective nila, gusto nila lahat mabenta yung bakuna nila. Eh may kumontra na naman, syempre, sino ba naman? So, kahit tayo, bagit na kanina mga tinakatakutan natin, no? Itong mga isang AI, yung iba, pang takot yan eh. Alala ko din, yung mga computer, ako magkakaroon ng computer, wala kang trabaho. Panakot lang din yun. Nag-shift, oo. Parang iba naman kasi masyadong relax naman. Hindi nga walang trabaho. Habang nabubuhay tayo, may trabaho. Trabaho ka lang. Ayun ang problema, pag ayong trabaho, wala ka rin. Ganun sa pag-aaral. Okay, so, ito napaka-maliit na bagay, natakot eh. Ganyan naman tayo, natakot tayo minsan sa maliit na bagay. Hangin lang, anong kaya mong gawin siyang hangin? Ngayon, nakakatakot yan pag may daladalang ano yan. May tinangay na, alam mo na. Madalas sa lugar natin, yellow, yan ang delikado. Pero, pero si Pedro natakot siya eh. Pag sinabing cry, napasigaw na. Ito yung tagpo na sinabi ng ng Panginoon sa kanya, halika dito. Lumalakad sa tubig, imposible yun, di ba? Pero ginawa ni Jesus eh. So miracle kung miracle, pero sinabi rin sa kanya, kay Peter, halika dito. Sumunod naman, salamat. Kaso, ngayon natakot. Ang point natin dito, ganito. Saan ba ka nakatingin kasi si Pedro? Nung una, pansinin nyo dito, sa Panginoon siya nakatingin, di ba? Siyempre, nakita niyo ang Panginoon, lumalaan, imposible yan, pero parang gusto ko rin. Di ba, daming ginawa ng Panginoon, napakaganda, parang imposible ito ah. Nung panahon ni Jesus, walang nainiwas sa kanya, karpintero siya. Ang hirap minsan mag-gather ng tao, lalo sino ka ba? Pero may pwede kang magawa. So naniwala sila kay Jesus nung panahon na yon, pero may mga pahirap to. Bilang ako din maglalakad sa tubig, mahirap yan ah. Pero nung una, nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya eh. Ayun ang sabi dyan. And he walked on water to go to Jesus. Ang problema, when he saw the wind, paano mo nakita ang wind? Obviously, ano yan, talinaga. Narinig, at minsan, dinadala yung yun, doon na nagkatakutan. At ang mga Kristyano, ganyan. Parang kanina nga, anong gagawin ko? Sinabi sa akin, may sagot dyan. May sagot dyan. Paano may sakit na ako? Gamot. Ano ba? Yung pandemic lang na yan eh. Biruin mo, bawal kang lumabas. Eh wala po akong sakit. Kahit na, yung sakit na yan, walang symptom. Pwede pa yun. Niloloko na tayo, naniwala naman tayo. Ano symptom ng COVID? Walang symptom. Eh paano malalaman? Ano ka na lang, diyan ka sa bahay mo. Eh takot yung iba, magpabakuna. Nabakuna ka ba? Ilan? 2? Eh pag meron ulit, papabakuna ka ulit? Hindi na. Ito niya yan. Kaya ang ganda ng meme, sabi niya, paano ko maniniwala dyan? Wala pa ako na-meet na tao na gusto ulit magpabakuna. Pero yung ayaw na, sobrang dami. Kaya sana, wala nang maloko sa atin. Pero susubukan daw ulit nila eh. So pag nakatingin ka sa ibang bagay, sa problema, yan eh, classic tong sermon na to eh. Hindi to komplikado. Nakatingin ka sa teacher mo, tinatakot ka sa classmate mo, sa boss mo, sa market, yan ang mga ano eh. Ito kaya nag-aalala ako dito, yung company na nakadikit din sa isa, kung nanalo Israel, di okay. Kaso may mga binomba rin sa kanila eh. So kaya, ano solusyon? Abisado na natin to, Hebrews 12. Pag tumingin ka sa problema, takot ka. Pag tumingin ka sa sarili mo,
Takot ka, kunwari gera. Uy, sugod daw. Nung tinitingnan niya, sabi ng boss, sugod. Pero yung kasama ko, susugod. Eh kung takot din, lalo ka natakot. Kaya ngayon, anong solusyon? Number 1. Ibasa, ready, go. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Panalo na tayo eh. Panalo na si Jesus. Siya yung nagpasimula, siya yung magtatapos. Napakaganda ng kalagayan niya after nung ginawa niya na inutos din naman sa kanya at na-perform niya. Okay? Hindi siya napakasaya niya nung napako siya. Hindi. Pero after nun, siya pinagpala, basically, panalo. So kung tayo doon ay nakatingin, anong pinagdaanan ni Jesus? Lahat na eh. Ginulpe, minura, pinagkaisahan, bandang huli, napatay, buhay magmuli. Nasa langit ngayon. So, ganoon din tayo. Kaya huwag tayo nakatingin sa storm. Bagyo. Tumingin tayo sa Savior. Amen. Siya yung magliligtas. Siya yung nangako. Ganoon din sinabi kay Joshua. Ganoon din sinabi kay Moses. Sa Israel. Ngayon pa ba tayo matatakot? Balik tayo soul winning. Ba't ka takot sa soul winning? Gusto, hindi ko sanay yan eh. Di magsanay ka. Huwag ka muna, ano ka muna, ikaw sumama ka lang muna. Silent partner. Nakikita mo, posible pala yun. Kahit anong klase ng tao din sa Pilipinas, di pala mahirap eh. Oh. Kung nasanay ka na, gusto mo, ikaw naman. Pwedeng silent partner lang. Pwedeng pwedeng, sabi ng iglesia, tatanggihin ako niyan eh. Iglesia na kami. May sarili kayong paniniwala. Ano sagot doon? Ha? Meron ka paniniwala, tama ba o ano? Kung gusto mong medyo pa meron pong tama, may mali. Okay, meron po mali, pero yun ang pag-usapan natin. Naalala pa yung may preaching ako dyan, yung ano yun? Bago pa lang sinadiyam nun eh. Yung speaking in terms of right and wrong. Doon ka nakafocus, tama ba o mali, hindi kung meron o wala. Kasi meron na parang ba tayo, tama ba? Or pwede mong another ruler dyan, gusto ba ng Diyos o hindi? Yan. So number 1 cause, a cure. O causes pa lang wala tayo, no? So, number 1, yun nga, sa mali kang bagay o tao nakatingin. Nakatingin ka sa circumstances, nakatingin ka sa katabi mo. Ay, nag-quit na si sa kanya ka nakatingin. Quit na rin ako. Diba? Ganun yan eh. Ikaw nakatingin kay Jesus. Panalo agad. Hindi mahirap yan. Lahat po tayo yung pinagdadaanan nyo ngayon. Wala dyan, kaya nga alam ko yung mga dyan eh. Pinagdaanan ko rin yan. Ano pa? Move on tayo. Alala nyo si Joshua na naman. Nung bago si Joshua, hindi siya pa eh. Isa lang siya sa mga, alala nyo yun, sa mga spies. Diba? So, 12 yun kasi bawat tribe isa. Anong tribe si Joshua? Ephraim, no? Si Caleb yung Judah. Yun yung dalawang positive. Pero yung iba doon, anong nangyari? Natakot. Ay, naku, nakakatakot tumakot. Tatangkad. Di natin kaya yan. May basa niya, ready, go. But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than
Yan na, napapansin ninyo itong senaryo na to, itong tagpo na to, ilang beses nyo ma-encounter sa buhay nyo. Lagi may agawan yan eh. May mag-encourage sa inyo, may magdi-discourage sa inyo. Ito yung maganda kay Caleb eh. Though sila pareho ni Joshua, matapang. Pero si Caleb talaga sabi niya, still the people. Oh, kamusta balita? Kamusta yung pinuntahan nyo? Maganda ba? Kaya ba natin yan? Tingnan niya, may wall. May mga soldier, may ano. Naalala yung pangako ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos. Kaya natin yan! Go! Kaya na! So, meaning, iba pa yung sabi niya. Pero parang gano'n, pagsubok, nakita yung pagsubok, may harang. Sabi niya, kaya natin yan, ngayon na! Hintayin natin. Kaso, may kalaban. Hindi lang siya yung pumunta, di ba? 12 nga sila. Yung dalawa, positive. Yung 10, nako! Hindi natin kaya to. Kasi, ang lakas nila. Ngayon, sa kahit anong labanan, minsan po, maganda talaga yung malakas. Pero, minsan, diskarte yan eh. At may mga pagkakataon sa history po, may mga talagang napagandang example na kahit yung mahina ay nananalo. Marami, minsan sa diskarte, minsan talagang Diyos ang kumilos. Inaalala ko lang kasi may narinig akong preaching yung World War II, ganun daw. Germany, sila yung napakalakas nilang panahon na yun, lulusubin nila Russia. Dami nila. Problema, winter. Doon na sila namatay. Naalala si Hezekiah. Ganun din. Hindi na sila lumaban. So yung iba na di-discourage, ang bilis. Hindi na nagtanong. So luwining tayo, anong gagawin dyan? Kakausapin yung tao, hindi kilala. Takot na agad, discourage na. So, pero dapat para tayo si Caleb or Caleb. So, ang tanong, sino papakinggan natin? Si Caleb o yung 10? Bakit? Paano kung totoong hindi natin kaya? Mamaya tayo punta doon. Pero ito lang sinasabi ko, reality of the matter, may mga boses yan na wag, go. Nakabalik tayo ng go. Go back. No? Ayoko na. Ngayon, pabaptize daw. Ano ba yun? Hindi ko alam yun ah. Ang Diyos ang tanungin mo. Kasi siya nagkumad niyan eh. Ganun na ganun din ako dati. Kinakabahan ako. Ginawa ko. Hindi na ako nagpaalam. Kasi college naman ako. Kala ko, kaya ko na to. Total, ako na rin sabi nga sa'yo, college ako. Ako na yung naghanap ng school. Ako na yung wala nang si daddy. Hindi niya alam dun. Ito. Sinabi ko sa kanila yun eh. Tatanong ko sa kanila. Wala akong makuhang anong sagot. Convincing. Sino magde-decide? Buhay ko to. Di nag-decide na ako. Ayun. Yang simpleng lang yan, mag-church ba ako o hindi? Sino sa palagay mo magde-decide niyan? Di ba? So, ikaw na yon. Nakakatakot? Well, may boses na gano'n. Wag. Anong gagawin sa bahay? Sige nga. Anong mas importante pa dito? Nung bata-bata ako siya, gano'n din ko eh. Napaka-importante ba talaga niyan? Kasi hindi ko rin alam pa. Pero pag na-realize mo, Diyos nga nag-ano niyan eh. Nag-institute niyan. Sabi sa Hebrews 10:25, ano sabi doon? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but may kulang. So basically, sabi, mag-church kayo. May pagpapalit yan. So mag-decide ka. Dati yung church namin sa Diadem, 2 sakay yun. Ilang sakay ka ba dito? Isa lang, di ba? Iba dito ba? Isang dura lang, dito na. Nalilate pa yun.
Iba, sinusundo pa ba? Lalabas na lang sa bahay. Uy, may service na. So, anong boses ang pakikinggan mo? Hindi discourage ka sa magandang bagay? Na inutos naman na ng Diyos at sinabi, gagawin nyo to. Asamahan ko kayo. Takot ka pa ba? So, sana kay Caleb tayo. So, number 3 na dahilan. Ano yung unang dahilan? Sa maling, nakatingin ka sa ibang bagay, no? Hindi kay Jesus. Pangalawa, dito naman, nakikinig ka sa maling boses o sa maling tao basically. Kasi may mga ano sa inyo, may mga kahit walang bumubulong, minsan parang may bumubulong na eh. Meron na yan eh. Anong pipiliin ko? Yan. So pag nakinig ka sa maling tao, doon ka sa 10 spies, ay discourage ka kasi negative sila, takot sila. Eh kung kay Caleb ka makinig. So number 1, looking dapat sa tama kay Jesus and then listening sa tamang tao din or voice. Ano pa yung pangatlong problema? Meron ng sight, meron ng ano pang wala? Feel, walang feel eh. Wala namang smell, no? Sa utak naman, 1 Samuel. Sinong bida sa 1 Samuel? Bukod kay Samuel. Si David, no? Tama yan, si Samuel. Pero yung hari do si David. Ano nangyari? Ito po yung... Ito yung tagpo na hindi ko makakalimutan din. Di ba, tumakas nga siya kay Saul. Ngayon, tinanggap po siya ng mga Philistine. Pero bandang huli, hindi siya pinasama. O, balik ka na doon sa amo mo. Ang problema, nagkataon naman, sinugod naman yung kanilang kampo. Okay? Ito. Sa Ziklag. Lahat na-kidnap, lahat. Gamit nila, but especially, siyempre, pamilya nila. Tapos gusto na siyang patayin ng mga kampi niya. Nasaan na ba yun? Saan na ba yun? Ayan, wala na yun. And David was greatly distressed. Bakit? Bukod sa nawala na yung asawa niya, anak niya, for the people spake of stoning him. Pinaplano nga, kasalanan mo to eh. So, kampi mo yun, ikaw rin naman nawalan, sisisihin ka, patayin na natin si David. Because of the soul of all the people was grieved, even every man for his sons and daughters. But David encouraged himself in the Lord. Isa lang yan sa mga makikita niyo yung word na encourage sa Bible. Ang saklap, sa sarili niya encourage niya. Pero at least encourage. Okay? Ngayon, ano yung dahilan dito na nagiging ano tayo, nadi-discourage? Mamaya. Pero basta isa-isip niyo muna yun. Nangyari kay David, na-discourage siya kasi nga na-kidnap. Siyempre, ang sunod sa kidnap, maaaring mamatay, di ba? Rape. Nakakatakot yun. Pero sabi sa Psalms 37, maganda kay David, matagal na siya mananampalataya, at saka maayos siya mananampalataya, no? Ito yung sabi niya. Ay basa, ready, go. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Yung mga bata, madalas takot kayo kasi minsan di pa kayo familiar sa ganung senaryo, di ba? Talaga nakikita mo, naku, magugutom ako, naku, babagsak ako, naku. Pero kaming mga medyo may edad na, inagdaanan na namin yan, ito, testimony to ni David. Dati akong bata, ngayon, matanda na ako, medyo matagal yun, no? Experience niya, nakita niya na. Nag-o-observe siya, ganun din dapat kayo. Eh basta bata pa nga ako, pero may Bible ka.
Basahin mo ano yung mga nangyari sa mga buhay na nagtiwala sa Diyos, ano naman yung mga hindi, nagtiwala sa Diyos, ano nangyari. So, na-observe mo na rin yun. Pwede mong i-claim to, no? Or matuto ka dito, yet have I not seen the righteous forsaken. Batas yun. Pag righteous yan, hindi yan iniiwan ng Diyos, especially mga ligtas. Nor his seed begging bread. So, ayan practical practical na experience ng tao yan. Alam natin, minsan takot tayo magutom. Di ba? Yes. Ano na mga yan, adult yan kahit kayo. Pero pag righteous ka daw, wala pa akong, kilala ba tayo namatay sa gutom? Kahit nga hindi righteous, hindi namatay sa gutom, kaso nag-compromise. Pero yung righteous, meron ka ba kang kilala? Yun ang maganda meron ba? Si David, wala. Ako rin, wala. Kayo. Ngayon na sumagot. Kaya po, isa sa mga itong verse na pinangahawakan ko, gusto ko ituro sa mga iba, pag ikaw namamalimos, hindi po yan, kasi yung mga plastic kasi itong mga Catholic minsan, sila yung lalo pang tinuturo pa nila supportahan natin. Meron sinasabi sa Bible na alms, give alms. Pero, doon lang yun. Kung gusto mo talagang turuan, huwag mong gawing profesyon. Alam mo yung profesyon? Talagang yun na talaga yung trabaho mo. Hindi natin yan, kaya hindi natin yan support, or tinotolerate. Pero ano yung point dito? Pangatlong bagay na mali, yung nagkokos ng dismay. Una, maling tao ka, nakatingin. Pangatlo, maling pinapakinggan mong tao or voice. Pero pangalawa, itong pangatlo, nakalimutan mo yung hindi mo dapat makalimutan. Ganyan lang yan kasimple. Kaya pag naalala mo na ang Diyos pala, napakayaman niya, napaka-awain niya, wala akong nakitang pinorsake niya. So matatakot ka ba noon? Wala. At kung mamatay man ang ligtas, hindi langit. So yun ang pangatlong reason, nakakalimutan mo yung hindi mo dapat makalimutan. Huwag mo makalimutan ang Diyos ay tapat, at siya'y makapangyarihan. Tutulungan ka niya, kung anak ka niya, o hindi ka niya anak, yun ang ibang usapan yun. So matatakot ka ba nun kung pinangakuhan ka ng Diyos ng gano'n? So dapat hindi. Dito tayo pangatlo, ano yung una? Definition lang, pangalawa, yung mga cause. Pangatlo, ano na yun? Anong gagawin natin ngayon? Andito sa main topic natin, sa main verse natin. Andun na lahat. Ang sabi doon, huwag kang matakot. Bakit? Number one, kasama mo ang Diyos. His presence. Pag kasama mo ang Diyos, matatakot ka ba? Dapat, hindi. Kaya pinapaalala sa atin, kasama ba ang Diyos? Yan tanong. Sa mga missionary, ganyan ang tanong lagi dyan. Lakas ng loob mo, kasama ba ang Diyos dyan? Kasi minsan ikaw talaga yung, ikaw at ikaw lang at ang Panginoon ng dyan. Doon may mga support dyan, pero minsan di mo pwedeng asahan yan. Yung iba dyan, masyadong flippant. Alam ko, sinabi ko support kita, pero ngayon parang ayoko na. Anong gagawin mo? So, dapat matapang ka. Una, number one, kasama mo siya. Yan ang dapat nating maintindihan at maalala. Sabi nga ng iba, God's presence drive out despair. Takot ka ngayon, naalala mo, kasama mo ang Diyos. Takot ka pa rin ba? Siguraduhin mo kasama mo siya. Again, yun ang doon. Requirement doon. Kasi iba, kiniklaim lang. Narinig ko, Pastor, ikaw, kasama mo ang Diyos. Ako, parang di ko alam Alamin mo. Siguraduhin mo. At ang maganda naman sa Diyos, yun, paano hindi mo siya kasama, tawagan mo siya, Lord, samahan mo ako. At doon na rin papasok yung, nahihiya ka sa kanya kasi mayroon kang ginagawang mali, ano man yan, or kailangan itama, hindi mo tinama. O di syempre, doon mo na itama. Kasi alam mo, kailangan mo siya Kaysa magmatigas ka. Talagang hindi ka niya sasamahan din.
Ngayon, kung kasama mo siya, mas na solusyonan mo na yun. Kung kasama mo na siya, kahit matindi pa yung pagsubok, aba, kung kasama mo siya, yung takot na yan, mawawala. May pangako niya. Ito, kinote lang to sa, hindi ko malala sa Deuteronomy din ata to. Pero sa Hebrews, ito yung sinasabi sa mga anak ng Diyos. Sikat na sikat to. Ready? Go. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he has said, I will never leave thee, nor forsake thee. Ayun. So, kinote niya yung I will never leave thee nor forsake thee. Yan po ay tinutukoy sa Old Testament. Yung mga bagay din na may kinalaman na kasi sa gera yan eh. Pero dito sa context ng Hebrews, ano yung problema dito? Na kinakaharap natin, na kinakatakutan. Ha? Sa? Huwag kayong maging kubetos, makontento kayo kung ano meron kayo. Kasi, hindi kayo iwanan. Ano yung kinakatakutan natin minsan? Na? Ha? Budget! Di ba? Naku, mga wala nang matira. Advertise mo ako. Naku, minus, plus, minus. Naku, wala nang matitira. Takot ka na ngayon. Alam mo, malinaw yung utos eh. So, kasi naman kayo, lahat, again, yung tithes po, ano yan eh, percentage yan eh. So, kung maliit, maliit din. Kung malaki, nakakatakot din yun. May tiwala. Kasi hindi kayo iwanan ng Diyos. Ito yung pinakasigat sa mga bata. Kahit mga bata, makaka-relate dito. Bakit tayo natatakot? Or sorry, baliktad, no? Nasecure na tayo. Bakit hindi tayo dapat matakot? Bisado itong mga bata, no? Ay basa mga bata. Hindi, lahat. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Nabalitaan ako ng kailan lang, yung kaya mag-ingat din kayo, amen. May bata daw, dalaga na ano mo na. So nakakatakot din, di ba? Pero minsan hindi mo rin alam eh, kahit nasaan ka naman eh. So huwag ka matakot lalo pag nasa Panginoon ka nga, tapos gagawin mo pa yung kalooban ng Diyos. Ba't ka matatakot? Ngayon, soul winning, meron namang paraan eh, no? Huwag kang mag-iisa naman, huwag namang gabi. Doon medyo weird din yun. Doon sinubukan ko dati yun eh. Soul winning kaya akong gabi. Parang weird pala yun. Oh. Gabing-gabi na parang. Hindi yun ang ano. May tamang oras dyan kasi nagtatrabaho nga ako. So, naisip-isip ko, kaya Sabado na lang umaga. So, ganoon din. Magkaroon kayong, may kasama dapat kayo. Ngayon, pwede mong i-ano to, ikumpara sa kung anong senaryo ng buhay mo na para kang naglalakad sa, ano ba yung valley. Kasi po yung valley po kasi, lalo sa context dati nila sa mga army nga, yung pwede kang hostagein o yung pwede kang ambushin, no? Pag ikaw ay nasa ilalim, tapos sila galing sa taas, pwede kang pagulungan lang ng kung ano eh. Bato man yan or what, talo ka agad. Pero minsan, kailangan doon ka dumaan eh. Kailangan umakyat ka pa. Kaya sabi ditong Valley of the Shadow of Death, may andun yung prospect na pwede ka mapatay. So, di sinabing doon ka lumakad. Sinabi, kahit andun ka pa, kung sakaling, kahit ilan, breakfast, lunch, dinner. Ba? Ngayon na, sinagot ko na. Sulit na kayo nun. Cover na yung araw nyo. Matuto pa kayo. Game na? Sige. Kahit ilan, kahit sino. Natakot ba kayo sa 200? Good courage. I will fear no evil, for thou art with me. Pagkasama ang Diyos, hindi ka takot. Mag-isa ako eh. Kasama mo ang Diyos, hindi ka mag-isa.
Amen. Tsaka ito pa, gusto ko sabihin sa inyo, pag talagang maglilingkod kayo sa Diyos, madalas mag-isa kayo, sa totoo lang. Sabihin natin sa church, nasa church tayo, pero minsan may mga sarili kang lakad kasi. Kasi pag nasa opisina na siya, dumba ako. Hindi kita sagot dyan, wala ka na dyan. Laban mo na yan eh. Nasa school kayo, yan, di ba? Eh, kaso hindi naman kayo magka-classmate dito. Oh, laban mo na yan, di ba? Ikaw mag-decide. Ganun yun eh. Nakakatakot mo eh. At takot ako eh. Kung matakot pag-kasama mo ang Diyos. Move on tayo, sabi dyan. Number 1, balik tayo doon. Huwag ka matakot kasi kasama mo ako. For I am with thee. Balik tayo sa Isaiah 41. Be not dismayed. Ano bang dahilan? For I am thy God. Amen. Ako ang Diyos mo eh. Kaya ngayon tanong natin sa mga kulto minsan, kaya sa mga hindi paligtas, sino bang Diyos mo? Eh, isa lang naman ang Diyos eh. Okay, pero yung tinutukoy na I am your God dyan, I am thy God, personal yan. Naintindihan niyo ba yun? Kaya ang dami sa Bible, oh my God, hindi yun nagulat lang. Ang turing mo sa Diyos, personal yon. Siya mismo ang Diyos mo. Amen. Hindi yung ginawa ka lang, yan, lahat naman ng bagay, ginawa niya eh. Pero kilala mo ba siya? Amen. Kaya pag kilala mo siya, siya ang nakasama mo, at siya ang Diyos mo, ano yung number 1? His presence. Ito, His person. Siya mismo ang kasama mo. Sino ba siya? Hindi siya basta-basta. Amen. Ang sabi si Jeremiah 32. Actually, paulit-ulit sa Bible to, yung mga personal na ganito. Yung kiniklaim, yung claim eh. Ibig sabihin talagang Diyos mo siya. Personal. Ay basa, ready, go. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yan pa ulit-ulit sa Bible, may sasabihin siya, and then ako ang Diyos. Ako nga ang Panginoon, ang Diyos. Paulit-ulit kasi pinapaalala niya kung sino siya. Amen. Siguraduhin mo rin, siya nga yung sinasamba mo at pinaglilingkuran. Amen. Kaya pansinin mo kasi yung ibang mga, kahit mga Kristiyano na, may mga lakad kasi sila diskarte na kala nila kasama pala ng Diyos, minsan di na. Particular na doktrina. Ayan. Alam nila kung saan nila kinuha yan. Pag alam mo na pagtakot na, ayaw naman pag-uusap or what, kasi yung particular na bagay na yun, hindi nila kasama ang Diyos. At kayo rin. Kaya kapag pili ng course, alam mo bakit ka, yan ang course na pinili mo, kasi gano'n yung kaibigan ko eh. Ba't Diyos ba yung kaibigan mo? Siya ba gumawa sa'yo? Doon minsan okay lang din pero mababaw. Bandang huli, ang Diyos ang tatanungin mo. Sa kahapon nga, yung lifetime partner, ganun din yun. Sino nag-decide yan? Yan. So, alalahanin mo, siya ang Diyos ng lahat. Kaya ang tanong dito, is there anything too hard for me? Sa Tagalog, mayroon bang mahirap sa akin? Another translation, kaya ko lahat. So, ba't ka matatakot? Pag siya ang kasama mo at siya ang Diyos mo, ba't ka matatakot? Nakuha na? Nawawala na ba yung dismayado? Yung takot? Masecure na tayo eh. So, dapat nawawala na yan. Ano pa? Philippians. Ay, mali. Paborito niya. Matatakot ka ba? Pakibasa. I can do all things through Christ which strengthens me. Okay, medyo may hina kami sa pero ang Diyos ang nagpapalakas sa'yo. Ang maganda illustration dyan. Anong mahirap gawin? May pag-aral. Makapasa. Pero ang Diyos na nagpapalakas sa'yo. Mahirap yan, pero siya nagpalakas sa'yo. Mahina ka pa rin. Malakas ka na. Kaya number 3, His power. Ay number 1, secure. His presence, His person, and then His power. Ganun din sinabi sa 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12. Ganun din, for my grace is sufficient for dito yung ano po ni Paul, no, may reklamo siya. Ginagawa niya yung kalooban ng Diyos, kaso may kahinaan siya. At tinanong na ng Diyos kasi ito,
Minsan sabihin nyo, kasi hindi naman ako pinagaling ng Diyos eh. Yan, di ba? Pwede mo gawing excuse. God shall strengthen in me. Ay, hindi ako pinapalakas, hindi ko kaya yan. Eh si Paul, meron din siyang sakit, kung ano man itong sakit niya. Eh sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness, most gladly therefore I will glory in my infirmities. So kahit may kahinaan siya, malakas pa rin siya. Sinusubukan niya, kaya niya, kinakaya niya. That the power of Christ may rest upon me. Ganito kasi yan. Pag binigyan ka ng Diyos na, kunwari, maliit ka, basketball, kaya mo dumakdak? Pag maliit ka, hindi pwede. Kung lumakalakas kang tumalon, di ba? May paraan. Lagi yun ang hahanapin mo. Kasi ang Diyos nagbigay sa iyo ng maliit na ano eh. Ngayon, sa pagsubok sa inyo, gusto malayo ako. Hindi ako makaka-church. May sasakyan naman. Basta malapit ako, nag-a-adjust yung mas madali yun. Ay, pagod po ako. Pahinga ka. Ay, kayo may kailangan gawin. Gawin mo na mabilis. Schedule mo. Lahat siya may sakit. May sakit. Lahat siya may sagot eh. At pansinin niyo ang lakas ng Diyos, hindi naman laging lakas na. Kasi nga, ano bang gawain ng Diyos? Di ba? Soul winning, kailangan bang mag-ano dyan? Ilan lang kaya mong buhatin? Soul winning tayo? Hindi naman ganun eh. So, dapat matalino. Gaano matalino? Tingnan mo nga yung mga miniwi natin. Yung iba doon, ang dali na lang kalabitin eh. Tatanggap agad eh. Ngayon, kung talaga may pilosopo dyan, di skip ka. So, kailangan mo lang yung kalakasan na binibigay sa Diyos, sufficient, para doon sa task. But yes, minsan mahirap. Ito bilang pastor, ang dami naming labanan. Hindi lang mag-preach. Influence minsan, itama yung mali. Iba, magmamatigas. Hindi mo kaya. May paraang iba. So, number 3, ano yun? His power. Sapat yung kanyang kapangyarihan. At kahit nga mahina ka pa, siya naman yung magiging malakas or kalakasan mo. Pang-apat sa cure. His presence, His power, His person, ano pa? Hindi na, wala nang P. Naubos. Walaan niya, Psalms 46. Uy, present. Hindi. Mali ako ah. Siya ang iyong help. Siya yung matutulong sa'yo. Present help. Pwede mo sabihin ganon. Ano siya yung present help? Andyan. Kasi iba, tulungan kita. Kaso dati meron akong pantulong sa'yo. Ngayon wala na eh. Dati, wala na. Lagpas na eh. Dati kaya kitang tulungan eh. Ang Diyos, ngayon mismo. Amen? Panglima, wala nang P. Psalms 55. Ibasa, ready, go. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Diyan ang galing ang ating kanta eh, no? I shall not be moved. Pero dapat, ikaw yung lalapit ka sa Diyos, righteous ka, no? Ngayon ay ang bigat ng aking pasanin. Papasan mo sa Diyos. Hindi lahat ha, yung kaya mo pasanin mo. Yung mga bagay na hindi mo kaya, yun ang papasan mo sa Diyos. Kaya ganito, may pinapagawa siya sa'yo. Kaya mo yung, ano ba? Ngayon, mag-aaral ng Bible, hindi mo kaya yung aralin ng ikaw lang. Pero kaya mo pumunta sa church, di ba? Yun ang kaya mo. Pagpunta mo ngayon, pinaliwanag sa'yo, ay, ganun lang pala yun. So, gawin mo yung part mo. Yung mahirap na part, pabuhat mo sa Diyos. Kasi, kaya kanyang binigyan ng task, yung hindi mo kaya, hindi niya expect sa'yo yun. Okay? So, pero yung kaya mo, huwag kang magdahilan. Amen. Anong point dyan? Ano yung dahilan? Ano yung cure?
His presence, His power, His person, His help. Ngayon naman, His upholding hand. Yun ang cure doon. Pag hindi mo na kaya, kasi kaya ka natatakot, may tulong naman siya. Parang ganun din kanina, help, no? Amen. Or, ano kanya, hahawaan kanya. Sustain, yun pala yung pinaka-ano dito, sustain. Ito, parang hindi ko na kaya, pastor, nakaka-discard, hindi ko na kaya to. Siya yung magsusustain sa'yo. At panatilihin ka niya. So, last. Hindi pa. Example muna tayo, biblical example. Basto, kaya naman, ikaw kaya, hindi mo kailangan yan, basto, kasi ikaw malakas ka eh. Sino bang di nanggaling sa kahinaan? May example po sa Bible na sikat na sikat. Kilala niyo ba si Elijah? Elijah. Siya yung pumatay sa mga kalaban ng Diyos, mga prophet of Baal. Pinatay niyan, parang siyang ano eh. Sino magaling maganyan? Sino yung ano? Si Kenshi, kilala niyo yun? Okay, Samurai X. Sobrang ano naman yun. Ang ganun si Elijah. Ilan ba yun? No? 350? 450? Ewan kung ba't di lumaban yun. Kasi nga, takot na sa kanya siguro. Kasi alam niyo ginawa ni Elijah before that, di ba? Pinaulan niya ng apoy. So, hinamon niya yung mga prophet ng demonyo, ni Baal. Mag-offer kayo. Kayo muna, mauna na kayo. Sige. Kung sinong sagutin ng Diyos sa pamagitan ng apoy, yun ang Diyos na totoo. Hindi mo sinindihan, ang Diyos nagsindi. Pumayag naman sila, di nag-ano-ano pa sila, di ba? May mga ritual sila dun eh. Wala, di inasal sila ni Elijah. Bandang huli, si Elijah, binuhusan pa ng tubig. So baka masunog na. Ngayon, init ngayon sa labas, di ba? Baka gamitin niya ng magnifying glass eh. Hindi, buhusan mo ng tubig. Imposible yan. Aapoy yan ng tsamba. Kaso, ang Diyos, nagpaapoy, sunog. Pati tubig, sa sobrang dami ng init, no? Ng apoy. So, panalong-panalo siya doon. Sa pinagpapatay niya nga sa mga prophet ni Baal. Pero, siya rin yung, bandang huli, nanghina rin siya. Kaya sabi dito, siya nagasalita dito, but he himself went a day's journey in the wilderness and came and sat under a juniper tree, and he requested for himself that he might die. Gusto ko lang mamatay para si Jonah. Di ba ganyan tayo pag-discourage? Sinong nakakarinig na ganyan? Sino nagsabi ng ganyan sa inyo? Gusto ko lang mamatay. Taas kamay. Wala? Ikaw? Hindi, minsan sa mga pag-emotional kasi kayo, yan, si Ma'am Mea, nagganyan na yan, si D. Stephen, sino pa bang kilala kong ganyan? Sino mami na? Si Sandra daw. Oh, sino pa? Oo, di ba? Kasi sobrang discouraged ka. Problema ngayon, problema bukas, ganun na naman. So, yung dadamay sapat sa'yo, inaway ka pa. Walang sagot. Di ba? Exam na naman, di pa ako nakapag-review, project pa, as church pa, sermon sa bahay, sermon sa asawa, sermon sa pastor. Ayoko na! Lord, patayin mo na lang ako. Ganun si Elijah. Nakakatawa dito, yung babae po yung ano sa kanya, kaso asawa ng hari. Patayin daw siya. Lord, patayin mo na lang ako. Discouraged po siya. So, ang point natin dito, kahit gaano kalakas, si Pastor dito, ang tapang nun dati. Ngayon, nung nagkasakit siya, ang hirap nun. Kaya minsan nagbibiro talaga yun, minsan parang seryoso. Pag sumasakit yung katawan mo, wala kang magawa, gusto mo mag-preach, sakit ng katawan mo, sa sakit mo, Lord, patayin mo na parang ganun. No? So, huwag tayong madismay. Si Elijah, naranasan niya, bandang huli, ang alam niyo yung kwento, ano nangyari? Ang Diyos mismo nag-restore sa kanya. Lumakas din siya. Alam niyo yung solusyon? Sino nakabasa na nito? Hindi pa. Bukod sa in-encourage siya ng Diyos, pagkain, pinakain siya eh. Kaya minsan yun lang eh. Pero ang Diyos na nagbigay. Gutom. Gutom lang pala yun eh.
Ano pa? Hindi ko na ano to, medyo isang oras na ako, no? So, dito na tayo sa pang ano. Last. 2 verse lang tayo. Anong kill dyan? Nabanggit na natin kanina, His presence, His power, His help. Ano yung pinaka dapat natin gawin na lang? New Testament tayo. Hindi, Psalms muna tayo. Psalms 27. Basa, ready, go. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord. Ano yung solusyon dyan? Maging matapang ka. Pero wait on the Lord, okay? Ang point natin dyan, courage through faith. Totoo naman niya kasi yung tapang lang na, tapang daw. Takot ka ba? Hindi. Sabi nila, wear your, ano tawag nila dyan? Game face. Iba naman, ano? Game face. Ayaw ko to. Pero in the back of your mind, ako, di ko kaya to. Kaya dapat ano yung pananampalataya? Amen. Magtiwala. Tatapang ka kasi naniniwala kasi nangako sa'yo. And strengthen thy heart. Pero sa Diyos ka maghintay. So ang ganda nito kasi hindi ka rin susugod ng hindi ka naghintay sa Diyos, di ba? Ganun dapat, hindi yung sugod lang basta. Bahala na. Ito sa New Testament. Ito pastor to si Timothy. Sabi diyan, for God hath not given us the spirit of fear. Ito yung verse natin last week lang but of power and of love and a sound mind. Amen. Pag natatakot ka, hindi ang Diyos nagbigay sa iyo niyan. Ano bigay ng Diyos sa iyo kanina? Power, love, and a sound mind. Pag medyo nalilito ka na, andali, pause muna. Ano sinabi ng Diyos diyan? Yun. Para pag sinabi niya na, doon ka na, mananampalataya. Yun pala sinabi ng Diyos eh. Diba sa soul winning, ganyan niya. Madalas yung iba, siguro sa kalahati ng mga soul win mo dyan, yung isa dyan, sabihin, o anak ka na ng Diyos, tumanggap ka na. Tinanggap mo ng Panginoon? Anak ka na ng Diyos? Yung iba hindi ganun. Hindi pa rin. Sabihin ganun. Kaya ko malalaman, hindi ko ramdam eh. Kaso pangako niya, ang sino mang nagsitanggap sa kanya ay binigyang kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Sila nga nananampalataya sa kanya. So gusto ko yung first part nun eh, kasi talagang sa Bible, sa King James kasi power. Yung iba naman katapatan. Pwede rin. Pero kapangyarihan, kasi nga parang may something doon na mabibridge yun. Dati kang hindi anak ng Diyos, tapos may anak ka ng Diyos. Ano yung pwede mong gawin? Imposible yun, di ba? Pero, pag ang Diyos ang nagpangako, at siyang gumawa, pwede yun. Amen. Kaya, yun. So, courage to faith. Malaman mo ano sinabi ng Diyos, then panghawakan mo yun, maniwalaan mo. Siya siya nagbigay nun. So, stable ang utak mo kasi alam mo kung saan ang pinanggalingan mo. Pinangako ng Diyos, pinaniwalaan mo, and then, malakas ang loob mo. Hindi yung, basta maniwala ka lang, di ba? Ganyan yung mga Hindu. Just believe. Claim it. Name it. Claim it. Gusto mo ng sasakyan? Meron ka na. Power. Ano ka lang, inuuto ka basically. Hindi tayo ganun. Never. Ewan ko sila, pero ako never akong gano'n kasi ramdam ko agad eh. Niloloko mo ba ako? Yan ba nabasa ko sa Bible? Hindi. So, pananampalataya, pero alamin mo ano sinabi ng Diyos sa bagay na yon. So, courage ito, madalas natin kinukuto, courage is not the absence of trouble. Kaya ka naman mas tapang kasi wala kang problema eh, wala kang kalaban. Naalala ko na naman yung nakalimutan ang pangalan sa Judges. Yung where is thy mouth? Ano sinasabi mo kanina? Courage is not the absence of trouble, it is the confidence in God despite trouble. Kahit may problema, matapang ka pa rin kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Ganun lang. Kaya ngayon, anong commandment? Inutusan ka, huwag kang matakot. At kung sakaling talagang dumating sa iyong kinatatakutan mo, nangyari nga, anong gagawin natin? Sumunod ka sa utos. Huwag ka matakot. O di wag.
Yan. Kasama mong Diyos, dapat, hindi. Yan. He will strengthen you, He will help you, He will uphold you. Ano sabi sa Romans 8:31? If God be for us, kung kasama mo ang Diyos, sino lalaban sa atin? May lalaban, pero mananalo ba? So ngayon, anong nagpapatakot sa'yo? Sino nananakot sa'yo? DOH? Sino? Natakot sa inyo? Yung AI? Logi na nga yung teacher nyo. Naalala ko yung mga teacher ko dati. Ganun, ewan ko na nangyari. Teacher pa rin. Hindi lahat. Pero iba, ganun. Ba't katatakutan yun? Di ba? Parte lang ng buhay mo yun eh. Dapat nga, tinutulungan ka niya para matuto. Yun na yun. May mga teacher din kasi yung pangarap nila sa buhay eh. Tineror ako dati. Terror din ako. May mga ganun. Tanong mo kay Brad. Teacher yan eh. Kaya huwag kayong ganun. Mababaw yung ganun. Gusto ko manakot din. Gusto ko makita yung mukha nila na dati, ganun din ako. Ang babaw naman nun. Kahit mga pulis minsan, di ba, iba ganun. May abang yan. Bulihin ko kayo eh. Pero actually, ang mandate sa kanila, maayos na yung traffic. So, palalahanan yung datong palalahanan. Anong ibang agenda ka dyan? Di ba? Amen. Yung mga pastor din, ganun minsan, pag nanghihina, dapat ako ang magaling dito. Yung ba, ganun. Kahit hindi. Salamat sa Diyos, talagang pag pinagpala kami magagaling dyan, mas magaling pa sa'yo. Mas maganda nga yun. Ginabayan mo kasi. Amen. Hindi ka dapat takot. Ano pa? Napunta tayo sa teacher kasi, no? So, stand on His word, believe His promise, at alalahanin mo, sabi doon, huwag kang matakot. Amen? Amen. So, mukhang wala naman takot sa inyo dito eh. Ano pang kinakatakutan nyo? Sino gusto mag-share? Tapos na tayo. Alalahanin nyo, teacher, ano? Wala ng trabaho, walang makakain. Ha? Mawala ng magulang. Lahat tayo mawawalan eh. It's just a matter of time. Amen. Kaya sabi nila, cherish the time. Pahiram lang ang buhay. Amen? Parang, yun yan, nasa last week, andun nga kami sa Burol. Eh, mapalad din si Tatay Amol, may 86. Amen. Bonus na yun. Eh, ang hirap na rin ang problema niya, eh. Cancer na rin yun. Eh. So, pero salamat doon yun. Pastor Lito, pray natin, walang balita eh. Daddy, malakas pa. Amen. Kaya di natin alam kung sino mauna sa atin. Mamatayan, wala. Ligtas ka na eh. Ano ba, takot pa kayo? Soul winning na tayo. Amen. Dahil din, nakakatuwa si Nanay Siya, no? Tanda na nun. Ewan mo, ano ginagawa. Basta makasama siya. Mga ganun eh. Sana makasama namin kayo lahat. Amen. Saglit lang yan, maniwala kayo. Kung hindi importante yan, wala ako dyan. Lalo niyo naman ako, di ba? Ayokong gumastos ng di kailangan, ayokong pumunta. Lahat yung iniisip ko, kinakalculate ko yung aking oras at aking budget. Kung hindi importante yan, wala ako doon. Kayo, hindi nga, hindi ko na kayo isa-isahin. Tingnan nyo din yung responsibility nyo, pero lahat yan ay parang church. Kung ano nyo ng church, ibig sabihin, napagtagumpayan nyo na, di ba? Dati Sunday, kung nasan kayo, ngayon nasa church kayo, salamat. Dagdagan natin yung talagang action na, soul winning na. Ano masaya. Sana hindi tayo matakot. At yung gusto ko sabihin, last na lang, pay natin si DM, kung ano man yun. So kayo, tingnan nyo yung sarili nyo. Ano yung pwede magpaalis sa inyo sa Panginoon, o kahit sa church? Medyo ganyan yan, hindi yan totally, pero halos magkano yan. Pag nang wala ka sa church, pwede mo sabihing nasa Panginoon ka. Ligtas ka, pero nasa kalooban ka ng Diyos, wala ka sa church. Sige nga, naghahanap lang ako, pastor. 10 taon na, naghahanap ka pa. Ano yung pwede mag-alis sa inyo? Love life. Ano pa? Nanganak ako. Ilang weeks lang yan. Ha? Academic, pastor. Sobra yung aming talagang may pasok kahit ano. Diyan ka na career. Doktor, trabaho. Pwede mong piliin yan eh. Sino namili niyan? Nanay mo?
Ikaw rin namili dyan. Okay, umiinit na dito. Ano ba? Ayun na, tapusin na natin. So, huwag tayong may dismay, ha? Walang dapat tumakot sa atin. Discourage. Wala. Wala akong naisip. Excuse. Barkada. Wala yan. Problema. Anong problema? Problema sa utak. Hindi. Hindi ka na nagtiwala. Ganyan. Na-busted. Okay yun. Pag na-busted ka, ibig sabihin, hindi para sa'yo. Oo. Ay, mas maganda pa. Oo. Ako, na-busted ako. Hindi ako mapaniwala. Isip-isip ko lang, bahala. Ayaw mo, ayaw ko rin. Aray ko. Hindi ko na iniisip yun. Tinatawanan ko na nga lang ngayon. Sige, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mensahe ngayon. Nawa, hindi dumating sa amin, Panginoon, yung ma-discourage kami enough para kami hindi magpatuloy, Panginoon. Commandment nyo pala kami maging matapang, lalo sa talagang malinaw na inutos nyo sa amin na gawin. Of course, maglingkod sa inyo, Panginoon. Kami, mga anak nyo na kami. So, yan, madalas talaga yung soul winning. Actually, pag kami nag-soul winning, yung mga ibang kinakatakutan namin, isa mga cover na rin. Takot ba kami sa tao? O sa inyo kami may takot dapat. So, I pray, samahan yung bawat isa. Yung mga dito, kailangan mag-decide din. Nagpapabaptize ba o hindi? Ba yung saan mag-school, saan mag-trabaho, lilipat, kung ano man yan. I pray, kayo pong bigay sa amin ng gabay at ginagabay niyo kami, hindi kayo tayo patakot. So, kailangan po, Lord, for another week, gabayin niyo bawat isa. Para kami po palain niyo ulit at ilagay sa dapat kalagyan. Alalaan niyo yung mga problema din namin, hindi namin minamalit yan, nandyan yan. At pwedeng solusyonan, Panginoon. Tulungan niyo bawat isa. Kayo mag-iingat, kayo magpala, Panginoon. Kayo malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.